Nagsisimula ang lahat sa alak. O siguro, nagsimula ito bago pa man tumungga ako ng kahit isang patak. Nagsimula ito sa gabing iyon, isang gabing dapat sana'y kinalimutan na ng alaala, pero pilit na bumabalik, humahabol, parang anino na hindi maiwanan kahit sa pinakamadilim na sulok ng aking pagkatao. Ako si Elmer. Dating sundalo. Ngayon, isa na lang mangingisda dito sa maliit naming baryo sa tabi ng dagat. Tahimik dapat ang buhay dito. Payapa. Pero para sa akin, ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay hindi lang tubig at buhangin ang dala. May dala itong alaala at kasalanan. Tuwing Miyerkules ng gabi. Laging tuwing Miyerkules. Doon nagsisimula ang lagim. Kapag ang buwan ay bahagya ng nakasilip o kung minsan, kahit na natatakpan pa ito ng makapal na ulap, maririnig ko ito. Isang sigaw. Hindi sigaw ng galit. Hindi sigaw ng sakit. Sigaw ito ng isang babaeng nanganganak. Isang mahabang ungol na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat, sumasabay sa ugong ng hangin at hampas ng alon. Nakaupo ako ngayon dito sa maliit kong kubo, kaharap ang isang basong lambanog. Malamig ang simoy ng hangin mula sa dagat, pero pinagpapawisan ako ng malagkit. Pangatlong Miyerkules na ito ngayong buwan. At alam kong mamaya, maririnig ko na naman siya. Hindi ko sinasadya. Bulong ko sa baso, ang tinig ko'y garalgal, halos lunurin ng tunog ng mga kuliglig sa labas. Pero siguro, mas masahol yung nanahimik ka lang. Ang mga kasama ko noon. Sila Rafay, si Jomar, si Lito. 4 kami. Mga batang sundalo, puno ng yabang, uhaw sa kung anong klaseng karanasan. Nadestino kami sa isang malayong probinsya. Gabi noon. Madilim. May isang pangyayari. Isang babae. Isang gabi ng kalaswaan, sabi nga nila. Hindi ako ang nanguna. Pero hindi rin ako pumigil. Nakatingin lang ako. Nanahimik. At sa katahimikang iyon, doon marahil nagsimula ang sumpa. Maya-maya pa, tumayo ako. Hindi ko na matiis ang 4 na sulok ng kubo ko. Kailangan kong lumakad. Kailangan kong harapin kung anuman ang nasa labas. Bitbit ang isang gasera na bahagyang nagbibigay liwanag, naglakad ako palabas, patungo sa dalampasigan. Maalat ang hangin, humahalo sa amoy ng natuyong isda at lumot. Tahimik ang paligid, maliban sa ritmikong hampas ng alon. Bawat Miyerkules, ganito ang ginagawa ko. Naglalakad ako sa dalampasigan, tila ba naghahanap ng kung ano. O siguro, tila ba may hinihintay ako. At kagaya ng mga nakaraang Miyerkules, nagsimula na naman ang ungol. Mahina sa simula, parang buntong hininga ng dagat. Pero palakas ito ng palakas, hanggang sa maging isang malinaw na sigaw ng isang babaeng naghihirap. Tumatagos ito sa kaluluwa. Ramdam mo ang sakit, ang pagod, ang pag-asa. Hindi ko alam. Pero tuwing naririnig ko ito, naninikip ang dibdib ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ang paa ko'y lumulubog sa basang buhangin. Ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa ihip ng hangin, lumilikha ng mga kakaibang anino sa paligid. Hanggang sa natigilan ako. Doon, sa may bandang tinatamaan ng liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap, may nakatayo. Isang babae. Malayo siya, pero kitang-kita ko ang kanyang anyo. Mahaba ang buhok niya, gusot, parang nilamutak ng hangin at alat. Nakasuot siya ng puting bestida na lumana at punit-punit sa laylayan. At buntis siya. Malaki ang kanyang tiyan, bilugan sa ilalim ng manipis na tela. Nakatayo lang siya doon, sa mismong hangganan ng lupa at tubig, kung saan humahalik ang mga alon sa kanyang mga paa. Nakatalikod siya sa akin, nakaharap sa malawak na karagatan. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagsasalita. Pero ramdam ko, alam kong siya ang sumisigaw kanina. Siya ang may-ari ng ungol na yon. Dahan-dahan akong humakbang palapit. Bawat yapak ko'y maingat, ayokong bulatin siya. O baka naman, ayokong magising ang sarili ko sa kung anumang bangungot ito.
Habang papalapit ako, may naamoy ako. Hindi lang amoy ng dagat. May kakaibang lansa. Amoy ng dugo. Sariwang dugo. Pero mas matapang, mas nakakasulasok. Humahalo ito sa alat ng hangin, lumilikha ng isang halimuyak na nagpapatayo ng balahibo ko. "Miss!" Tawag ko, mahina ang boses. Walang sagot. Patuloy lang siyang nakatayo doon, parang isang estatwa na inukit mula sa kalungkutan. 5 hakbang na lang ang layo ko. Nakikita ko na ang panginginig ng kanyang mga balikat, tila ba umiiyak siya ng walang tunog. Ang puti niyang bestida ay may mga bahid ng putik o dugo. Hindi ko matiyak sa liwanag ng gasera at buwan. Isang hakbang pa. "Miss, ayos ka lang ba?" Bigla siyang lumingon. Pero hindi ko nakita ang mukha niya. Natatakpan ito ng mahaba at basang buhok. Para bang walang laman sa likod ng mga hiblang iyon. Tumindig ang balahibo ko. May mali. May sobrang mali dito. At sa isang iglap, para siyang usok na hinipan ng hangin. Bigla na lang siyang nawala. Walang tunog. Walang naiwang bakas. Tanging ang amoy na lang ng dugo at alat ang naiwan sa hangin at ang walang katapusang hampas ng alon. Napatanga ako. Pinahid ko ang mga mata ko. Totoo ba yun? O guni-guni lang ng lasing kong isipan? Pero, hindi ako lasing. Hindi pa. Tumingin ako sa paligid. Wala. Tanging ang madilim na dagat at ang maputlang buhanginan. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang kumakabog kong dibdib. Siguro nga, pagod lang ako. Kulang sa tulog. Masyado ng maraming iniisip. Bumalik ako sa kubo, nanginginig pa rin ang mga tuhod. Pinatay ko ang gasera at humiga sa papag. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko, pero ang imahe ng babaeng buntis, ang amoy ng dugo, ang sigaw na nanggagaling sa dagat. Pilit na sumasagi sa isip ko. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Pero ang pagtulog ay hindi naging pahinga. Naging isa itong panibagong pinto patungo sa ibang uri ng lagim. Sa panaginip ko, nasa isang dalampasigan ulit ako. Pero hindi ito ang dalampasigan ng aming baryo. Mas maputi ang buhangin dito, mas kalmado ang tubig. Maliwanag ang buwan, kasing liwanag ng araw. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang batang babae na nakaupo. Maliit lang siya, siguro mga 6 o 7 taong gulang. Nakasuot siya ng puting damit na parang sa anghel, pero may mga mansa ito ng lupa o dugo. Nakatalikod din siya sa akin. Mahaba ang kanyang buhok, itim na itim. Lumapit ako. Habang papalapit, napansin ko ang isang sugat sa kanyang tiyan. Hindi malaki, pero tila malalim. May bahid ng natuyong dugo sa paligid nito. "Bata, anong nangyari sa'yo?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya, walang buhay. Malalamig. Parang mga mata ng manika. Tumingin siya diretso sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kalungkutang hindi kayang ipaliwanag ng salita. "Nasaan ang nanay ko?" tanong niya, ang boses niya ay mahina, parang bulong ng hangin. Pero tumagos ito sa kaibuturan ko. Hindi ito tanong ng isang batang naliligaw. Ito ay tanong ng isang nawawalan. Ng isang hinahanap. Natigilan ako. Hindi ko alam ang isasagot. Ngumiti siya. Isang ngiting malamig, walang saya. "Hinahanap kita." Bulong niya ulit. Tapos, biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Tila may na-realize. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, tapos umiling. Hindi ikaw ang tatay ko." At sa sinabi niyang iyon, biglang nagdilim ang paligid. Ang maliwanag na buwan ay nilamon ng kadiliman. Ang kalmadong dagat ay biglang umalon ng malakas. At ang batang babae, nawala na naman na parang bula. Nagising ako na humihinal, basa ng pawis ang buong katawan ko. Umaga na.
Sumisikat na ang araw sa labas ng bintana. Napabangon ako mula sa papag, ang puso ko'y kumakaripas pa rin. Panaginip lang. Isang masamang panaginip. Pero habang nagpupunas ako ng pawis sa noo, napatingin ako sa sahig na kawayan ng kubo ko. At doon, nanlamig ang buo kong katawan. May mga bakas ng paa. Maliliit na bakas ng paa. Basang-basa. Tila galing sa dagat. Mula sa pintuan, papunta sa tabi ng papag ko. Hindi ito panaginip lang. Ang tanong na bumabagabag sa akin ngayon ay hindi na lang kung bakit may buntis na sumisigaw sa alon tuwing Miyerkules. Ang tanong ngayon ay, sino ang batang nag-iwan ng basang baka sa loob ng kubo ko? At bakit niya hinahanap ang kanyang ina? Sa akin. Nagsisimula pa lang ang Miyerkules. Pero ramdam ko na hindi na ito matatapos. Hindi na matatapos ang gabing iyon. Ang gabing nagsimula ang lahat. Ang gabing, nanahimik lang ako. Hindi na ako mapakali. Ang mga basang bakas ng paa sa sahig ay naglaho na ng matuyo sa sikat ng araw, pero ang alaala nito ay nanatiling malinaw sa isipan ko. Ang panaginip. Ang babae sa dalampasigan. Ang sigaw. Ang batang nagtatanong kung nasaan ang kanyang ina. Lahat ito'y umiikot sa ulo ko, parang sirang plaka na ayaw tumigil. Alam kong kailangan ko ng tulong. Hindi ito ordinaryong pangyayari. May kakaiba. May madilim. At sa baryo namin, kapag may mga ganitong hindi maipaliwanag na bagay, iisa lang ang nilalapitan ng mga tao, si Mang Adong. Si Mang Adong ay isang retiradong mangingisda na ngayon nagsisilbing albularyo ng aming maliit na komunidad. Matanda na siya, kulubot na ang balat, at ang mga mata niya'y tila nakakita na ng mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Nakatira siya sa isang maliit na kubo sa dulo ng baryo, malapit sa kakahuyan. Bihira siyang makihalubilo, pero alam ng lahat na malalim ang kanyang kaalaman sa mga lumang paniniwala, sa mga espiritu, at sa mga nilalang na hindi kabilang sa ating mundo. Kinakabahan man, tinahak ko ang daan patungo sa kubo ni Mang Adong. Maalikabok ang daan, at tirik ang araw, pero nanlalamig pa rin ang mga kamay ko. Pagdating ko sa tapat ng kanyang kubo, kumatok ako ng 3 beses sa kawayang pinto. Maya-maya, bumukas ito ng bahagya. Sumilip ang isang mata ni Mang Adong, mapungay pero matalas. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. "Elmer," sabi niya, ang boses niya ay mahina pero may bigat. "Napasyal ka? Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo?" "Mang Adong, kailangan ko po ng tulong ninyo," sabi ko, pilit pinapakalma ang nanginginig kong boses. Pinapasok niya ako. Ang loob ng kubo niya ay masikip at medyo madilim. Amoy mga tuyong dahon, insenso, at kung ano-anong halamang gamot. Nakasabit sa mga dingding ang mga anting-anting, mga pinatuyong sanga, at mga botelyang may lamang kung ano-anong likido. Umupo siya sa isang maliit na bangko, kumuha ng ilang dahon ng ampalaya mula sa isang bayong, at nagsimulang nguyain ito habang nakatingin sa akin, tila ba binabasa ang nasa loob ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang sigaw tuwing Miyerkules. Ang babaeng buntis sa dalampasigan. Ang amoy ng dugo. Ang panaginip tungkol sa batang babae. Ang mga basang bakas ng paa. Habang nagsasalita ako, walang imik si Mang Adong. Ninguya lang siya ng dahon ng ampalaya, paminsan-minsan ay bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nang matapos ako, tumango siya ng dahan-dahan. Dumura siya ng berdeng likido sa isang tabo sa tabi niya. Ang ina. Bulong niya, nakatingin sa kawalan. "Po, sinong ina?" tanong ko. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya'y puno ng awa at takot. "Hindi isang ordinaryong multo ang nakita mo, Elmer. At lalong hindi lang ito basta panaginip." Huminga siya ng malalim. Ang tawag sa kanya ng mga naunang tao dito ay ang ina ng lagim. Isang nilalang na isinumpa. Isang ina na hindi nakapagluwal. Kinilabutan ako. Aswang po ba siya? Umiling si Mang Adong.
Hindi siya simpleng aswang na kumakain ng laman o umiinom ng dugo para sa sarili niyang lakas. Iba siya. Ang lakas niya ay nagmumula sa puot. Puot ng isang inang inagawa ng anak bago pa man ito maisilang. Nabubuhay siya sa hinagpis. At hanggat hindi niya nahahanap ang katarungan o ang kapalit, hindi siya matatahimik. Kapalit? Anong kapalit po? Isang buhay para sa buhay na nawala, sagot ni Mang Adong, ang tinig niya'y halos pabulong na. O kaya naman, ang mga may kinalaman sa kanyang pagkasawi. Bigla kong naalala ang gabing iyon. Ang gabi ng kalaswaan. Hindi kaya konektado iyon? Mang Adong, may nangyari po noon. Noong sundalo pa ako. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Nag-aalangan akong magpatuloy. Pero tila alam na ni Mang Adong ang nasa isip ko. Tumango lang siya ulit. Ang mga kasalanan, Elmer, hindi basta nalilimot ng dilim. Lalo na kung ang kasalanan ay laban sa isang ina. At sa kanyang dinadala. Kumuha siya ulit ng dahon ng ampalaya. May hinahanap pa rin siya. At mukhang, natagpuan ka na niya. Nanlamig ako sa sinabi niya. Ano po ang dapat kong gawin? Mag-iingat ka, sabi niya. Lalo na kapag papalapit na naman ang Miyerkules. At, may isang lugar kang dapat puntahan. Pero mag-isa ka lang dapat. Saan po? Ang matandang puno ng amlong sa may hangganan ng kakahuyan at dalampasigan, sagot niya. Doon madalas magpakita ang mga hindi mapalagay na espiritu. Tingnan mo kung ano ang makikita mo doon. Pero huwag kang magtatagal. Binigyan niya ako ng isang maliit na supot na may lamang asin at ilang tuyong dahon. Dalhin mo ito. Pangontra. Pero tandaan mo, hindi ka nito maililigtas kung talagang ikaw na ang pinupuntirya niya. Proteksyon lang ito. Nagpasalamat ako at umalis, dala-dala ang bigat ng kanyang mga sinabi at ang maliit na supot ng asin. Habang naglalakad pabalik, hindi ko maiwasang isipin ang mga kaibigan kong kasama noon, si Rafay, si Jomar, si Lito. Nasaan na kaya sila ngayon? Matagal na kaming hindi nagkikita-kita simula nang maghiwa-hiwalay kami ng landas pagkatapos ng serbisyo. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Hinintay kong lumubog ang araw at magsimulang kumalat ang dilim bago ako naglakas loob na pumunta sa puno ng amlong na sinabi ni Mang Adong. Malaki at matanda na ang punong iyon, nakatayo mag-isa sa pagitan ng gubat at dagat. Baluktot ang mga sanga nito, tila mga kamay na naghahangad abutin ang langit. May kakaibang aura ang lugar, malamig at tahimik. Dala ang aking dasera at ang supot mula kay Mang Adong, dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit, naamoy ko na naman ito. Ang amoy ng dugo. Mas matapang pa kaysa sa naamoy ko sa dalampasigan. Parang sariwa. Nang nasa paanan na ako ng puno, itinaas ko ang dasera. At doon, nakita ko ito. May nakabalot sa isa sa mga pinakamababang sanga ng puno. Mahabang itim na buhok. Tila buhok ng babae. Basang-basa pa ito at may tumutulong likido mula rito. Pulang likido. Dugo. Bigla, isa-isang nalaglag ang mga dahon mula sa puno. Pero walang hangin. Tahimik ang paligid. Tanging ang lagaslas lang ng mga dahong bumabagsak sa lupa ang maririnig. Nanindig ang balahibo ko. At pagkatapos nakita ko siya. Nakatayo sa ilalim ng puno, sa may bandang anino kung saan hindi abot ng liwanag ng dasera ko. Ang babaeng buntis. Ang babaeng nakita ko sa dalampasigan. Nakasuot pa rin siya ng puting bestida at malaki pa rin ang kanyang tiyan. Pero ngayon, iba na. Wala siyang mukha. Tama. Wala siyang mukha. Patag lang ang bahagi kung nasaan dapat ang kanyang mga mata, ilong, at bibig. Para siyang isang manikin na hindi pa natatapos gawin. Pero alam ko, nararamdaman ko na nakatingin siya sa akin. Napaatras ako, nanginginig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Tila may pumipigil sa akin. Tumingin ako sa paligid.
Naghahanap ng matatakbuhan. Pero parang ang buong paligid ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na takot. At bigla, isang alaala ang sumagi sa isip ko. Ang gabing iyon. Ang gabi ng kasalanan. Madilim ang paligid, tanging ang liwanag lang ng buwan ang tumatanglaw. Naririnig ko ang mga halakhak ni na Rafi at Jomar. Si Lito ay tahimik lang sa isang tabi, parang ako. Nasa harap namin ang isang babae. Umiiyak siya, nagmamakaawa. Hindi ko maaninag ang mukha niya sa dilim, pero naririnig ko ang kanyang hikbi. May ginawa sila sa kanya. Isang bagay na karumal-dumal. At ako, nakatayo lang doon. Nanahimik. Hindi ko sila pinigilan. Hindi ko siya tinulungan. Tama na yan, pare, bulong ko sa sarili, pero walang lumabas na salita sa bibig ko. Nakita ko ang takot sa mga mata niya nang saglit siyang mapatingin sa akin. Isang tingin na humihingi ng tulong. Pero umiwas lang ako ng tingin. Hindi ko pinigilan. Siguro kasalanan ko rin. Ang alaala ay kasing sakit ng isang sampal. Napaatras ako mula sa puno, dala ang bigat ng kasalanan at ang takot na dulot ng babaeng walang mukha. Tumakbo ako papalayo, pabalik sa kubo ko, hindi na lumingon pa. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa aming maliit na baryo. Natagpuang patay si Mang Cardo, isa sa mga mangingisda. At ang ikinagimbal ng lahat, nakita siyang wala ng laman ang tiyan. Butas ito at ang mga lamang loob niya ay nawawala. Mayroon ding kakaibang sugat sa kanyang batok, tila kagat ng isang malaking hayop na may matatalas na ngipin. Si Mang Cardo, hindi ko siya gaanong kakilala. Pero may isang bagay akong naalala. Noong isang linggo, nag-inuman kami sa tindahan ni Aling Nena. Nagkukwento si Mang Cardo tungkol sa isang kaibigan niyang matagal na niyang hindi nakikita. Isang dating sundalo raw tulad ko. Ang pangalan daw ay Rafay. Nanlamig ang buo kong katawan. Si Rafay, isa sa mga kasama ko noon. Patay na siya. At sa ganitong paraan pa. Hindi kaya siya ang unang sinisingil. Tumingin ako sa direksyon ng puno ng amlong kahit hindi ko ito natatanaw mula sa kubo ko. Ang babaeng walang mukha. Ang ina ng lagim. Nagsisimula na siyang maningil. At alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat. O hanggat hindi niya nahahanap ang kapalit. Ang tanong ngayon ay, sino ang susunod? Si Jomar? Si Lito? O, ako? Ang takot ay nagsisimula ng kumapit sa akin, mahigpit at malamig. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Rafay, o si Mang Cardo pala dito sa baryo, ay kumalat na parang apoy. Hindi na lang ito ordinaryong usapan, naging laman na ito ng mga bulungan, ng mga takot na pilit ikinukubli sa likod ng mga ordinaryong gawain. Pero ako, hindi ko ito maikubli. Ang pagkamatay niya ay hindi lang balita, ito ay isang babala. Isang malamig na paalala na ang anino ng nakaraan ay humahabol na at malapit ng maningil ng lubusan. Hindi na ako makatulog ng mahimbing. Bawat kaluskos sa labas ng kubo, bawat alulong ng aso sa di kalayuan, bawat kakaibang tunog ng hangin ay nagpapatindig ng balahibo ko. Ang imahe ng babaeng walang mukha sa puno ng amlong, ang nawawalang lamang loob ni Rafe, ang mga basang bakas ng paa sa sahig ko. Lahat ito'y naglalaro sa isip ko, isang bangungot na gising. Sinubukan kong ibaling ang isip ko sa trabaho. Nagpunta ako sa dagat para mangisda, pero kahit ang pamilyar na gawain ay hindi nakatulong. Bawat alon ay tila may ibinubulong. Bawat kislap ng araw sa tubig ay parang mga matang nakamasid. Pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Kahit sa gitna ng malawak na karagatan, ramdam ko ang isang presensyang malamig at nagbabanta. At dumating ang gabing iyon. Miyerkules na naman. Pero hindi na ang sigaw mula sa dagat ang gumising sa akin. Isang bagay na mas malapit. Mas personal. Eksaktong 3:00 ng madaling araw.
Ang oras na sinasabing pinakamalakas ang mga espiritu, ang oras kung kailan pinakamanipis ang tabing sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Nagising ako hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Isang katahimikang hindi natural. Masyadong tahimik. Walang kuliglig. Walang tunog ng alon. Para bang ang buong mundo ay huminto sa paghinga. At pagkatapos narinig ko ito. Isang halakhak. Mahina lang pero malinaw. Halakhak ng isang bata. Nanggagaling ito sa ilalim ng papag ko. Nanigas ako sa kinahihigaan ko. Hindi ako makagalaw. Ang puso ko'y kumakaripas na naman, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Ang halakhak ay paulit-ulit, tila isang laro. Pero walang saya dito. May bahid dito ng kalokohan o panganib. Dahan-dahan kong iginalaw ang ulo ko para sumilip sa ilalim ng papag. Madilim. Pero sa kadiliman, may dalawang bagay na kumikislap. Dalawang bilog na mata. Nakatitig diretsyo sa akin. Hindi ako makahinga. Ang mga matang iyon, parang mga mata sa panaginip ko. Ang mga mata ng batang babae na nagtanong kung nasaan ang kanyang ina. Pero ngayon, hindi na kalungkutan ang nakikita ko rito. Kundi, gutom. O pagkauhaw sa kung ano. Nagpatuloy ang halakhak, mas malakas na ngayon, tila natutuwa sa takot na. Nakikita niya sa akin. At pagkatapos naramdaman ko ito. Isang malamig na kamay. Maliit na kamay. Humawak ito sa kanang paa ko na nakalawit ng bahagya sa gilid ng papag. Mahigpit ang hawak. Malamig na malamig parang yelo. At bigla, hinila ako nito. Napabalikwas ako ng bangon, napasigaw sa takot. Hinila ko ang paa ko ng buong lakas. Nabitawan ako ng kamay pero naramdaman ko ang hapdi sa aking hita. Mabilis kong kinapa ang gasera sa tabi ng papag at sinindihan ito. Nang magliwanag ang paligid, agad kong tiningnan ang ilalim ng papag. Wala. Walang bata. Walang kahit ano. Tanging alikabok lang at ang pamilyar na sahig na kawayan. Pero nang tiningnan ko ang hita ko, doon ko nakita ang patunay. May mga kalmot. Tatlong mahahabang guhit, medyo malalim at dumudugo ng bahagya. Hindi ito gawa ng kung anumang matulis na bagay sa ilalim ng papag. Ito ay kalmot. Kalmot ng maliliit na mga kuko. At sa sahig, sa tabi ng papag, nakita ko na naman sila. Mga basang bakas ng paa. Maliliit. Papalayo sa papag patungo sa pintuan. Hindi ko na kaya ito. Ang takot ay naging purong pagkahonglon. Nagmamadali akong tumayo, hindi na ininda ang sakit ng mga kalmot. Nilak ko ang pinto. Nilak ko ang mga bintana. Kumuha ako ng asin mula sa kusina at ibinuhos ito sa paligid ng papag, sa tapat ng pinto, at sa mga bintana, gaya ng mga lumang pamahiin. Pero alam kong hindi sapat ang asin. Alam kong hindi ako ligtas. Ang nilalang na ito, nakakapasok ito kahit saan. Nararamdaman ko ito. Hindi na ako bumalik sa pagtulog. Umupo ako sa isang sulok ng kubo, yakap-yakap ang mga tuhod ko, hawak-hawak ang gasera na nanginginig sa kamay ko. Bawat anino ay tila gumagalaw. Bawat tunog ay nagpapatindig ng balahibo ko. Nagsimula na akong magduda sa sarili kong katinuan. Totoo ba ito? O nababaliw na ako? Iniwasan kong tumingin sa anumang bagay na may refleksyon. Ang maliit na basag na salamin sa dingding, ang lata ng tubig na may kaunting laman, kahit ang madilim na bintana. May pakiramdam akong kung titingin ako, hindi ang sarili ko ang makikita ko. At kapag pumipikit ako, para akong may nararamdamang gumagapang. Sa kisem. Dahan-dahan. Marahan. Isang tunog na parang mga kuko na kumakaskas sa kawayan. Hindi ko na natiis. Pagka umaga, halos takbuhin ko ang daan pabalik sa kubo ni Mang Adong. Mukha na akong gusgusin, hindi nakatulog at ang mga mata ko iligaw. Pagdating ko doon, hindi na ako kumatok.
Tinulak ko lang ang pinto at pumasok. Nadatnan ko si Mang Adong na nakaupo sa sahig, nag-aayos ng mga halamang gamot. Nagulat siya sa bigla kong pagdating at sa itsura ko. "Elmer, anong nangyari sa'yo?" Tanong niya, bakas ang pag-aalala. "Mang Adong, nandito na siya. Sa loob ng kubo ko." Ang bata, ang mga mata, ang kamay. Hindi ko na mapigil ang panginginig ko. Ipinakita ko sa kanya ang mga kalmot sa hita ko. Tinitigan ni Mang Adong ang mga kalmot. Tumango siya ng dahan-dahan, ang mukha niya'y seryoso. "Nagising mo na siya, Elmer." Ang galit ng ina ay nagising na rin ang kanyang supling. Supling. Pero sabi niyo, hindi siya nakapagluwal. Hindi sa karaniwang paraan, paliwanag ni Mang Adong. Ang mga nilalang na gaya niya, lalo na ang mga isinumpa, ay kayang lumikha ng manifestasyon. Isang anyo ng kanyang nawalang anak, nilikha mula sa puot at pangungulila. At ang nilalang na yon, gutom. Gutom sa buhay. Gutom sa paghihiganti. Kinilabutan ako. Ano po ang gagawin ko? Tumayo si Mang Adong. Kumuha siya ng isang mangkok na may lamang abo at asin. Nilagyan niya ito ng kaunting tubig at hinalo, bumubulong ng kung ano-anong dasal. Pagkatapos, lumapit siya sa akin at ipinahid ang pinaghalong iyon sa noo ko, sa dibdib, at sa likod ng aking leg. Malamig ito at medyo mahapdi. "Pansamantalang proteksyon lang ito," sabi niya. "Pero hindi ka naligtas sa sarili mong pamamahay. Kailangan mong umalis doon." "Saan po ako pupunta?" "Dito ka muna," sabi niya. "Pero hindi rin tayo ligtas dito ng lubusan. Kailangan nating malaman kung saan siya nagmumula, kung saan ang kanyang ugat." Kumuha si Mang Adong ng isang luma at natuping papel mula sa isang bowl. Binuklat niya ito. Isa itong lumang mapa ng aming lugar, pero may mga kakaibang marka at simbolo na nakaguhit dito. Tila mga marka na gawa sa natuyong dugo. Itinuro niya ang isang bahagi ng mapa, malapit sa ilog na dumadaloy mula sa kabundukan patungo sa dagat. "Dito," sabi niya. Isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sinasabing isinumpa ang lupang iyan. May mga nagsasabing diyan daw ginawa ang isang ritual. Isang ritual ng pagbubuntis na hindi natapos. Bigla may naalala ako. Isang maliit na detalye mula sa gabing iyon, ang gabi ng kasalanan. Ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. May nakita akong marka sa kanyang kamay. Isang kakaibang marka, parang tatoo, pero mas mukhang inukit o sinunog sa balat. Hindi ko ito pinansin noon. Pero ngayon, parang pamilyar ito. Tumingin ako sa isang anting-anting na nakasabit sa dingding ng kubo ni Mang Adong. Isang piraso ng kahoy na may inukit na simbolo. Halos kapareho ito ng markang nakita ko sa kamay ng babae noon. "Mang Adong, yung marka sa kamay ng babae noon." Sabi ko, nanginginig ang boses. "Nakita ko na po dati." Kamukha po ng itinuro ko ang anting-anting. Tumingin si Mang Adong sa anting-anting tapos sa akin. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkaunawa. Ang marka ng agimat ng ina. Bulong niya. Ibig sabihin, hindi lang siya ordinaryong biktima noon, Elmer. Siya ay itinakda o bahagi ng isang mas malalim na sumpa. Hindi ko alam ang isasagot. Pero isang bagay ang sigurado, ang gabing iyon ay hindi lang isang simpleng krimen. May kinalaman ito sa isang bagay na mas matanda, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Kailangan nating puntahan ang lugar na iyon, sabi ni Mang Adong, ang boses niya'y may halong determinasyon at takot. Kailangan nating malaman kung ano ang itinatago ng lupang isinumpa. Pero maghanda ka, Elmer. Dahil kung anuman ang matatagpuan natin doon, baka mas masahol pa kaysa sa batang nagtatago sa ilalim ng iyong papag. Kumuha siya ng insenso at sinindihan ito.
Ang usok nito ay umikot sa loob ng kubo, nagdadala ng kakaibang amoy na nakapagpapakalma at kasabay nito'y nagbibigay ng babala. Hindi ka naligtas, ulit ni Mang Adong, nakatingin sa akin ng diretsyo. Hanggat hindi mo hinarap kung ano ang nasa ugat ng sumpang ito. Hanggat hindi mo hinarap ang ina at ang iyong sariling kasalanan. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang proteksyon ng kubo ni Mang Adong ay tila unti-unti nang nababasag. Nagsisimula na ang tunay na pagtutuos. Ang araw ay sumikat na naman, pero ang liwanag nito ay hindi sapat para pawiin ang dilim na bumabalot sa aking puso at isipan. Ang mga salita ni Mang Adong ay umalingaw pa rin sa tenga ko, hanggat hindi mo hinarap. Hinarap. Isang salitang madaling sabihin, pero napakahirap gawin, lalo na kung ang haharapin mo ay hindi lang isang nilalang mula sa kadiliman, kundi pati na rin ang multo ng iyong sariling pagkukulang. Naghanda kami ni Mang Adong. Nagdala siya ng mga gamit na pang-ritual, asin, bawang, agua bendita na galing pa raw sa isang lumang simbahan, mga dahon ng kung ano-anong halaman, at ang kanyang agimat. Ang mismong anting-anting na may markang katulad ng nasa kamay ng babae noon. Ako naman, nagdala ng pala at itak, hindi para lumaban, kundi para maghukay. Ang ideya pa lang na maghuhukay kami sa isang lugar na sinasabing isinumpa ay nagpapatayo na ng balahibo ko. Tinahak namin ang landas patungo sa lugar na itinuro ni Mang Adong sa lumang mapa. Papalayo kami sa baryo, papasok sa mas masukal na bahagi ng kakahuyan, patungo sa direksyon ng ilog. Habang lumalayo kami sa kabihasnan, pabigat ng pabigat ang pakiramdam sa paligid. Ang karaniwang ingay ng gubat, huni ng ibon, kaluskos ng mga dahon, ay unti-unting napapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Maging ang sikat ng araw ay tila nahihirapang tumagos sa makakapal na dahon ng mga puno. Malapit na tayo, bulong ni Mang Adong, ang mukha niya ay seryoso at pawisan. Kahit tanghaling tapat, ramdam ang kakaibang lamig sa lugar na ito. Isang lamig na hindi galing sa hangin, kundi tila nanggagaling sa mismong lupa. Narating namin ang isang maliit na malinaw na bahagi sa gitna ng kakahuyan. Dito, ang mga puno ay tila umiiwas tumubo. Ang lupa ay maitim at basa-basa, kahit na hindi umuulan nitong mga nakaraang araw. Sa gitna ng malinaw na bahagi, may isang bahagyang nakaumbok na lupa, tila isang lumang puntod na kinalimutan na ng panahon. Walang pananda, walang krus. Tanging isang tumpok lang ng lupa na natatabunan ng mga tuyong dahon at damo. Dito iyon, sabi ni Mang Adong, ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Itinuro niya ang marka sa lumang mapa, isang simbolo ng bungo na may nakapalibot na mga kakaibang linya. Ang markang iyon ay nakatapat mismo sa malinaw na bahagi kung nasaan kami. Kung saan nagalit ang langit, basa ko sa lumang sulat sa tabi ng marka. Inilapag ni Mang Adong ang kanyang mga gamit. Naglagay siya ng bilog na asin sa paligid ng malinaw na bahagi. Nagtirik siya ng 4 na kandila sa 4 na sulok, bumubulong ng mga orasyon. Ang hangin ay biglang humangin ng malamig, kahit na walang puno sa mismong malinaw na bahagi para pagmulan nito. Simulan mo na, Elmer, utos ni Mang Adong, ang tingin niya ay nakatuon sa nakaumbok na lupa. Pero mag-ingat ka. Huwag mong hahayaang mahawakan ka ng anumang lalabas dyan. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang pala. Huminga ako ng malalim at nagsimulang maghukay. Ang lupa ay malambot, halos maputik, at habang lumalalim ang hukay, isang amoy ang nagsimulang sumingaw mula rito. Amoy panis. Amoy bulok. Amoy ng isang bagay na matagal nang nabubulok sa ilalim ng lupa, pero hindi pa rin tuluyang natutunaw. Nakakasulasok. Nakakahilo. Patuloy lang ako sa paghuhukay, pilit iniinda ang masangsang na amoy. Si Mang Adong naman ay patuloy sa pagbubulong ng mga dasal, hawak-hawak ang kanyang agimat. Maya-maya, tumama ang pala ko sa isang bagay. Na matigas. Hindi bato. Parang kahoy. Lumang kahoy. Dahan-dahan, babala ni Mang Adong. Maingat kong inalis ang lupa sa paligid ng matigas na bagay. Isa itong takip. Takip ng isang lumang kabaong na gawa sa kahoy, halos naagnas na.
May mga kakaibang ukit ito, mga simbolong hindi ko maintindihan, pero tila pamilyar sa mga nakita ko sa mapa ni Mang Adong. Habang nililinis ko ang takip, biglang may narinig kaming tunog mula sa ilalim. Isang mahinang ungol. Katulad ng ungol na naririnig ko tuwing Miyerkules sa dalampasigan, pero mas malapit. Mas malinaw. At mas puno ng sakit at galit. Napalunok ako. Tumingin ako kay Mang Adong. Nakapikit siya, mahigpit ang hawak sa agimat, at mas lumakas pa ang kanyang pagbubulong. Nag-aalangan man, itinuloy ko ang paghuhukay sa gilid ng takip, sinusubukang buksan ito. At nang bahagya ko itong mayangat, masangsang na amoy ang bumulwak palabas, kasabay ng mas malakas na ungol. Muntik na akong masuka. Sumilip ako sa siwang. Madilim sa loob. Pero may nakita akong gumalaw. Bigla, ang agimat na hawak ni Mang Adong ay uminit ng husto. Napasigaw siya sa sakit at nabitawan ito. Ang agimat ay nahulog sa lupa, umuusok ng bahagya. Hindi maganda ito, sabi ni Mang Adong namumutla. At bago pa ako makapag-react, isang kamay ang biglang lumabas mula sa siwang ng kabaong. Isang kamay na maputla, halos walang laman, tanging balat na nakabalot sa walang buto. Para itong guwantes na walang laman pero gumagalaw. At ang mga kuko nito, mahahaba at matutulis, puno ng itim na lupa. Ang kamay ay gumapang palabas, at sa isang kisap mata, hinawakan nito ang braso ko. Mahigpit na mahigpit. Parang baka lang kapit nito, kahit nawala itong buto. Nanlamig ang buo kong katawan. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga kuko nito sa balat ko. Elmer, sigaw ni Mang Adong. Sinubukan kong kumawala pero napakalakas ng kamay. Hinila ako nito papalapit sa hukay. Ang ungol mula sa loob ng kabaong ay mas lumakas pa, nagiging tila isang boses na puno ng galit at hinagpis. Bitawan mo ako. Sigaw ko, pilit na nagpupumiglas. At mula sa kadiliman ng hukay, isang mukha ang dahan-dahang umahon. Ang mukha ng babaeng walang mukha na nakita ko sa puno ng amlong. Patag pa rin ito, walang mga tampok. Pero ngayon, sa gitna ng dapat sanang noo niya, may isang mata na dahan-dahang dumilat. Isang malaking mata na kulay dilaw, na may itim na pupil na patayo, parang sa pusa o ahas. At ang matang iyon, nakatitig diretsyo sa akin. Isang tinig ang narinig ko, hindi mula sa bibig, dahil wala siyang bibig, kundi tila nanggagaling sa hangin, sa lupa, sa kaibuturan ng aking isipan. Isang tinig na malamig at walang emosyon, pero puno ng kapangyarihan. Ikaw, sabi ng tinig. Kasama ka nila. Nakita kita. Nanahimik ka. Ang mga salita ay parang mga patalim na tumusok sa puso ko. Alam niya. Alam niya ang nangyari noon. Ang anak ko. Patuloy ng tinig. Kinuha nila. Hindi siya nabigyan ng buhay. Kailangan ng kapalit. Hinila ako ng kamay na walang buto papalapit pa sa hukay. Naamoy ko na ang masangsang na hininga mula sa ilalim. Ibibigay mo ba ang anak mo kapalit mo? Tanong ng tinig. Natigilan ako. Anak? Wala akong anak. Wala kang anak. Tila nabasa ng tinig ang isip ko. Pero may dala kang kasalanan. May dala kang takot. Pwede na rin yun. Oh, bigla, ang dilaw na mata ay lumingon sa direksyon ni Mang Adong, na noon ay sinusubukang abutin ang kanyang agimat. O baka siya na lang. Bago pa makakilos si Mang Adong, ang kamay na walang buto ay bumitaw sa akin at sinunggaban ang paa ng matanda. Napasigaw si Mang Adong nang matumba siya palapit sa hukay. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas. Siguro sa takot. Siguro sa guilt. Siguro dahil ayokong may madamay pa dahil sa kasalanan ko. Dinampot ko ang itak na dala ko at buong lakas na itinaga sa kamay na nakahawak kay Mang Adong. Tumalsik ang itim na likido mula sa kamay na naputol. Umurong ito pabalik sa hukay, kasabay ng isang nakapangingilabot na sigaw na yumanig sa bonggi. Ang dilaw na mata ay tumitig sa akin ng mas matalim, puno ng pagbabanta.
Mabilis kong tinulungan si Mang Adong na makatayo. Dinampot niya ang kanyang agimat na ngayon ay malamig na ulit. Umalis na tayo dito. Sigaw niya. Tumakbo kami papalayo sa hukay, papalayo sa pabalik sa dinaanan namin. Sa likuran namin, naririnig pa rin namin ang galit na sigaw mula sa ilalim ng lupa. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggat hindi kami nakalayo ng husto, hanggang sa marating namin ang pamilyar na bahagi ng gubat. Humihingal kami pareho, pawisan at nanginginig. Naupo kami sa ugat ng isang malaking puno para magpahinga. Tiningnan ko ang braso ko kung saan ako hinawakan ng kamay. May mga marka ng kuko, malalim at maitim. Sinubukan kong punasan pero hindi ito mabura. Para bang nasunog ito sa balat ko. Tiningnan ko si Mang Adong. Namumutla pa rin siya. Ano yon, Mang Adong? Ano ang nilalang na yon? Huminga ng malalim si Mang Adong. Ang ina ng lagim. Hindi lang siya espiritu. Elmer. Siya ay nagkatawang lupa. O kung ano mang uri ng katawan ang meron siya ngayon. At mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Ang lugar na iyon ang kanyang trono. Ang kanyang libingan. Ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. May naalala ako. Ang marka ng kuko sa braso ko. Pero may isa pang marka. Sa likod ng leg ko. Naramdaman ko ito kanina noong pinahiran ako ni Mang Adong ng abo at asin. Ngayon, kinapa ko ito. May kakaibang pakiramdam. Parang may nakadikit. Hinila ko ito. Isang hibla ng mahabang itim na buhok. Kagaya ng buhok na nakita ko sa puno ng amlong. Ipinakita ko ito kay Mang Adong. Nanlaki ang mga mata niya. Minarkahan ka na niya, Elmer, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pangamba. Hindi ka na niya titigilan. Alam na niya kung sino ka. Alam na niya ang kasalanan mo. At darating ang gabi ng paniningil. Tumingala siya sa langit. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Ang susunod na kabilugan, may kasabay na eclipse. Isang blood moon. Ano pong ibig sabihin yan? Iyon ang gabi na pinakamalakas ang mga tulad niya, sagot ni Mang Adong. Ang gabi kung kailan nagbubukas ang mga portal. Ang gabi ng mga ritual. Ang gabi ng alay. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya'y puno ng awa. At sa gabing iyon, Elmer, kailangan niyang makakuha ng kapalit. Isang buhay. Para sa buhay na hindi nabigyan ng pagkakataon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang gabi ng blood moon. Ang gabi ng alay. At ako ang minarkahan. Ako na ba ang magiging alay? O may mas masahol pa bang hinihingi ang ina ng lagim? Ang marka ng kuko sa braso ko ay hindi na mabubura. At alam ko, ang marka sa aking kaluluwa ay mas malalim pa. Ang mga araw na lumipas patungo sa gabi ng blood moon ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang buong baryo ay tila nababalot ng isang hindi nakikitang kaba. Ang mga tao ay mas maagang nagsisiwi sa kanilang mga bahay. Ang karaniwang ingay ng mga nag-inuman sa tindahan ni Aling Nena ay napalitan ng katahimikan. Maging ang mga aso ay hindi na tumatahol sa gabi, tila may kinatatakutan din sila. Ako at si Mang Adong ay nanatili sa kanyang kubo. Bawat gabi, nagsasagawa siya ng mga ritual ng proteksyon, naglalagay ng asin at bawang sa paligid, nagsusunog ng insenso, bumubulong ng mga dasal. Pero alam naming pareho na ito ay pansamantala lamang. Ang marka sa aking braso ay patuloy na nandyan, isang maitim na paalala ng aking kapalaran. At ang marka sa likod ng aking leg, ang pakiramdam na may nakamasid, ay hindi nawawala. Sinubukan naming hanapin sina Jomar at Lito. Nagtanong-tanong si Mang Adong sa mga kakilala niya sa ibang bayan, pero walang nakakaalam kung nasaan sila. Para silang bulang naglaho. Mas lalo akong kinabahan. Ako na lang ba ang natitira? Ako na lang ba ang kailangang harapin ang galit ng ina? Sa bisperas ng blood moon, naging mas malala ang mga pangitain ko.
Naririnig ko ang halakhak ng bata kahit nagising ako. Nakikita ko ang anino ng babaeng walang mukha sa gilid ng aking mga mata. Ang amoy ng dugo at panis na lupa ay tila dumidikit na sa aking balat. Halos hindi na ako makakain o makatulog. Ang pag-asa ay unti-unti nang nauubos, napapalitan ng isang malamig na pagtanggap sa kung ano man ang darating. At dumating ang gabi. Ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang gabi ng blood moon. Ang langit ay walang ulap at ang buwan ay nagniningning ng buong buo. Pero habang tumataas ito sa kalangitan, unti-unti itong nagbabago ng kulay. Mula sa maputlang pilak, naging kulay kahel ito, hanggang sa maging matingkad na pula, kulay ng dugo. Nandito na, bulong ni Mang Adong, nakatayo kami sa labas ng kanyang kubo, nakatingala sa pulang buwan. Ang hangin ay biglang lumamig ng husto. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa dati. Bigla may mga dumating. Mga anino na naglalakad mula sa kakahuyan. Tahimik silang lumapit sa kubo ni Mang Adong. Mga matatanda sila, mga lalaki at babae na nakasuot ng itim na damit. Ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon, pero ang kanilang mga mata ay puno ng takot o paggalang. Hindi ko matiyak. Pinalibutan nila kami ni Mang Adong. Walang nagsasalita. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga lang ang maririnig. Sino sila, Mang Adong? Tanong ko, nanginginig. Mga tagapag-alaga, sagot ni Mang Adong, ang tinig niya ay mahina. Mga pamilyang matagal nang may pananagutan sa ina. Sila ang nagsasagawa ng ritual. Ritual. Ang salitang iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Isa sa mga matandang babae ang lumapit sa akin. Ang mga mata niya ay malalim at malungkot. Hinawakan niya ang braso ko kung nasaan ang marka ng kuko. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko ang kanyang pagkaawa. Pagkatapos, sumenya siya. Dalawa sa mga matandang lalaki ang lumapit sa akin at marahang hinawakan ako sa magkabilang braso. Hindi sila marahas, pero alam kong hindi ako makakatakas. Saan niyo ako dadalhin? Tanong ko, ang boses ko'y garalgal. Walang sumagot. Dinala nila ako palayo sa kubo, patungo sa kakahuyan, sa direksyon kung saan naroon ang puno ng amlong. Si Mang Adong ay sumunod sa likuran, dala-dala ang kanyang mga gamit pang ritual. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Habang naglalakad kami sa ilalim ng pulang buwan, ang paligid ay tila nag-iba. Ang mga puno ay parang mas malalaki at mas baluktot. Ang mga anino ay mas mahahaba at mas madidilim. May mga bulungan akong naririnig sa hangin, mga tinig na hindi ko maintindihan. Narating namin ang isang malaking malinaw na bahagi sa gitna ng kabubatan. Mas malaki ito kaysa sa malinaw na bahagi kung saan namin hinukay ang libingan. Sa gitna nito, may isang altar na gawa sa kawayan. Simple lang ito, pero may kakaibang aura ng kapangyarihan. Nakapalibot sa altar ang mga nakasinding kandilang itim. At ang ulap sa itaas, parang mga matang nakamasid sa amin. Ang mga matatandang nakaitim ay pumwesto sa paligid ng altar, nakayuko. Ang ilan sa kanila ay tahimik na umiiyak. Itinayo ako ng dalawang matanda sa harap ng altar. Nanginginig ang buo kong katawan. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan ko? Biglang humangin ng napakalakas. Ang mga apoy ng kandila ay halos mamatay, pero nanatili itong nakasindi. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay tila yumayanig. At mula sa kadiliman sa likod ng altar, may dahan-dahang lumabas. Ang ina ng aswang. Mas nakakatakot siya ngayon kaysa dati. Ang katawan niya ay hindi na mukhang balat lang na walang buto. Ngayon, tila ito pinagtagpi-tagping balat ng tao at hayop. Parang punit-punit na balat na tinahi ng basta-basta. Ang kanyang tiyan ay malaki pa rin at mula rito ay may nakabiting pusod. Isang mahabang itim na ugat na tila may sariling buhay, gumagalaw-galaw sa hangin. Ang kanyang mukha ay wala pa ring anyo, patag pa rin, pero ang dilaw na mata sa gitna ng kanyang noo ay nagniningning ng mas maliwanag sa ilalim ng pulang buwan. Isang tinig ang umalingaw sa buong malinaw na bahagi.
Pero hindi lang isang tinig, tila pinagsama-samang tinig ng maraming bata, umiiyak, tumatawa, nagagalit, nagmamakaawa. Nakapangingilabot. Ang gabi ng katarungan, sabi ng mga tinig. Ang gabi ng pagbabayad. Ang dilaw na mata ay tumuon sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ikaw, ang huling saksi, sabi ng mga tinig. Ikaw, na nanahimik. Ikaw, na nagkulang. Hindi ako makapagsalita. Ang takot ay tuluyan ng bumalot sa akin. Kailangan ko ng kapalit. Patuloy ng mga tinig. Isang buhay, para sa buhay na kinuha. Isang anak, para sa anak na hindi isinilang. Lumingon ang ina sa mga matatandang nakaitim. Sumenyas ito gamit ang kamay nitong walang buto. Dalawa sa mga matatanda ang umalis at pumasok sa kadiliman. Pagbalik nila may kasama silang bata. Isang batang lalaki, mga 6 o 7 taong gulang. Umiiyak siya, nanginginig sa takot. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at pangamba. Siya si Tonyo, ang anak ng kapitbahay naming mangingisda. Isang batang inosente. Dinala nila ang bata palapit sa altar sa tabi ko. Hindi. Sigaw ko, biglang nakahanap ng lakas sa gitna ng takot. Huwag ang bata. Inosente siya. Wala siyang kasalanan. Tumingin sa akin ng ina, ang dilaw niyang mata ay walang emosyon. Lahat ay may utang. Sabi ng mga tinig, ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Itinuro ng ina ang bata, tapos ay itinuro ako. Mamili ka, sabi ng mga tinig. Ang buhay niya, o ang buhay mo. Natigilan ako. Ang buhay ng isang inosenteng bata, o ang sarili kong buhay na puno na ng kasalanan at pagsisisi. Tumingin ako kay Tonyo. Nakatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Naalala ko ang tingin ng babae noon, ang tingin na humihingi ng tulong na hindi ko naibigay. Hindi na pwedeng maulit iyon. Ako na lang, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig pero determinado. Kunin mo na ako. Huwag mo nang idamay ang bata. Ngumiti o kung anumang katumbas ng ngiti sa isang nilalang na walang bibig, ang ina. Ang dilaw niyang mata ay kumislap. Isang matapang na pagpili, sabi ng mga tinig. Pero, kulang pa. Bigla, ang pusod na nakabitin sa kanyang tiyan ay humaba at gumapang na parang ahas patungo sa akin. Pumulupot ito sa lig ko, mahigpit at malamig. Naramdaman ko ang pagkawala ng hangin sa aking mga baga. Kailangan ko ng higit pa, dagdag ng mga tinig. Kailangan ko ng pagsisisi. Kailangan ko ng pag-amin. Nakita ko si Mang Adong na sumugod palapit, hawak ang kanyang agimat. Itinutok niya ito sa ina. Tama na. Lubayan mo na siya. Ngunit bago pa man makalapit si Mang Adong, itinaas ng ina ang isa niyang kamay. Isang itim na enerhiya ang lumabas dito at tumama sa agimat ni Mang Adong. Nabasag ang agimat. Kumalat ang mga piraso nito sa lupa. Napasigaw si Mang Adong sa sakit at napatumba. Huli na ang lahat. Nahihirapan na akong huminga. Ang paningin ko ay nanlalabo na. Nakita ko ang dilaw na mata ng ina na papalapit ng papalapit sa akin. Nararamdaman ko ang huling hininga na gustong kumawala sa akin. Pero bago ako tuluyang mawalan ng malay, isang imahe ang sumagi sa isip ko. Ang batang babae sa panaginip ko. Ang batang nagtatanong kung nasaan ang kanyang ina. Ang batang may sugat sa tiyan. Patawad. Bulong ko sa hangin, hindi ko alam kung para kanino. Para sa babae noon? Para sa batang ito? Para kay Tonyo? O para sa sarili ko? At bigla, isang kaguluhan ang nangyari. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang nagmula sa kung saan. Kasabay nito, isang malakas na hangin ang umihip, nagpatumba sa mga matatanda, nagpatay sa mga kandila. Ang altar na kawayan ay gumuho. May sumiklab na apoy sa gilid ng ngi, mabilis na kumakalat sa mga tuyong dahon.
Ang pusod na nakapulupot sa leg ko ay biglang bumitaw. Napahiga ako sa lupa, umuubo at humihingal. Tumingala ako. Ang ina ng aswang ay sumisigaw, isang sigaw na hindi na pinagsama-samang tinig, kundi isang purong sigaw ng sakit at pagkalito. Ang katawan niyang punit-punit ay tila natutunaw, nagiging itim na usok. Ang dilaw niyang mata ay dahan-dahang pumipikit. Kasabay ng paglaho ng ina, narinig ko ang isang huling tunog. Hindi sigaw ng matanda. Hindi halakhak ng bata. Kundi ang iyak ng isang sanggol. Isang malakas at malusob na iyak ng isang bagong silang na sanggol. At pagkatapos, katahimikan. Ang pulang buwan ay natatakpan na ng makapal na itim na ulap. Ang apoy sa gilid ng ngi ay unti-unting namamatay. Ang mga matatandang nakaitim ay nagsitayuan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Si Mang Adong ay gumagapang palapit sa akin, ang mukha niya'y may bahid ng dugo pero may pag-asa sa kanyang mga mata. Si Tonyo ay nakaupo lang sa isang tabi, hindi na umiiyak, tanging nakatitig lang sa kawalan. Ang iyak ng sanggol ay nawala na rin. Ano ang nangyari? Nailigtas ba kami? O nagsisimula pa lang ang panibagong yugto ng lagim? Pinilit kong bumangon pero ang katawan ko ay sobrang nanghihina. Ang huli kong nakita bago ako tuluyang lamunin ng dilim ay ang mga piraso ng basag na agimat ni Mang Adong na kumikislap ng bahagya sa liwanag ng mga natitirang baga. Tapos, katahimikan. Isang katahimikang mas malalim at mas nakakabahala kaysa dati. Nagising ako sa pamilyar na tunog ng mga alon. Pero hindi ito ang banayad na hampas na nakasanayan ko. Mas malakas ito, mas marahas, tila may galit na ibinubulong sa hangin. Idinilat ko ang aking mga mata. Nakahiga ako sa aking papag, sa loob ng aking kubo. Paano ako nakauwi dito? Ang huli kong naalala ay ang kaguluhan sali, ang paglaho ng ina, ang iyak ng sanggol, at ang pagkawala ko ng malay. Umupo ako. Ang katawan ko ay masakit at mabigat, pero wala na ang mga marka ng kuko sa braso ko. Wala na rin ang pakiramdam na may nakadikit sa likod ng aking leg. Ngunit ang pakiramdam ng pagkahapo at ang bigat sa aking dibdib ay naroon pa rin, mas matindi pa nga yata. Tumingin ako sa paligid. Ang kubo ko, parang hindi ko na ito kilala. Pareho pa rin naman ng ayos ang mga gamit. Pero may kakaiba. May mali. Ang hangin sa loob ay tila mabigat at hindi gumagalaw. Ang liwanag na pumapasok sa bintana ay maputla at walang buhay. Tumayo ako, medyo nahihilo pa. Kailangan ko ng tubig. Pumunta ako sa maliit na batalan kung saan nakalagay ang banga ng tubig. Pero pagtingin ko sa banga, ang tubig sa loob ay malabo. Parang may langis na nakalutang dito. At may kakaibang amoy ito, amoy lansa, parang pinagbabara ng hilaw na isda. Hindi ko ito maiinom. Kailangan kong maghilamos. Pumunta ako sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding na kawayan. Ito ay isang lumang piraso ng salamin, medyo may kalawang nasa gilid, pero nagsisilbi pa rin. Ngunit nang humarap ako rito, natigilan ako. Ang salamin, malabo, foggy. Para bang galing ako sa mainit na paliguan, kahit na malamig naman ang hangin. Pinunasan ko ito gamit ang aking kamay, pero hindi nawala ang pagka-foggy nito. Patuloy kong pinunasan, pero walang nangyari. Hindi ko makita ang aking refleksyon. Kinabahan ako. Sinubukan kong tignan ang aking refleksyon sa isang lata ng biskwit na nasa mesa. Wala rin. Tumingin ako sa timba ng tubig na may kaunting laman. Wala pa rin. Para bang hindi ako nag-exist sa mga bagay na dapat sana'y nagpapakita ng aking anyo. Pero sa ibabaw ng malabong salamin may napansin ako. Isang maliit na marka. Isang fingerprint. Fingerprint ng isang bata. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang bata. Ang bata mula sa ilalim ng papag. Ang bata mula sa panaginip. Ang batang manifestasyon ng ina. Nandito pa rin ba siya? Sinubukan kong tawagan si Mang Adong.
May luma kaming dipadyak na telepono sa baryo na ginagamit para sa emergency. Naglakad ako palabas ng kubo pero ang baryo ay tahimik. Masyadong tahimik. Walang mga taong naglalakad. Walang mga batang naglalaro. Walang mga mangingisdang nag-aayos ng kanilang lambat. Para bang isang ghost town. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Nena kung nasaan ang telepono. Sarado ito. Nakakandado. Sinubukan kong sumilip sa siwang ng bintana. Madilim sa loob. Walang tao. Sinubukan kong katukin ang mga kalapit na bahay. Walang sumasagot. Para bang lahat sila ay naglaho na lang bigla. Nagsimula na akong mataranta. Ano ang nangyayari? Nasaan ang lahat? Ako na lang ba ang natira dito? Bigla, may narinig akong kaluskos mula sa isang eskinita. Isang pusa. Ang alagang pusa ni Aling Nena. Tumakbo ito palabas ng eskinita, tila may hinahabol o tinatakbuhan. Tumigil ito sa gitna ng daan, tumingin sa akin, at biglang nanlisik ang mga mata. Nagtaasan ang mga balahibo nito. At pagkatapos, tumakbo ito papalayo, hindi sa direksyon ko, kundi patungo sa isang malaking basag na salamin na nakasandal sa pader ng isang abandonadong bahay. Tumalon ito papunta sa salamin at sa isang iglap. Nawala. Para bang nilamon ito ng salamin. Napatanga ako. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nilapitan ko ang basag na salamin. Marami itong lamat pero may mga bahagi pa ring buo na nagpapakita ng refleksyon. Dahan-dahan akong tumingin dito, kinakabahan sa kung ano ang makikita ko. At doon, nakita ko ang aking sarili. Nakahina ako ng maluwag. Nandito pa pala ako. Nakikita ko pa pala ang sarili ko. Pero habang tinititigan ko ang aking refleksyon sa basag na salamin, may napansin akong mali. Ang refleksyon ko, nakangiti. Isang malapad, halos hindi natural na ngiti. Pero ako, hindi ako nakangiti. Ang mukha ko ay puno ng takot at pagkalito. Tinitigan ko ng maigi ang refleksyon. Ang mga mata nito, ang mga mata ng aking refleksyon, ay hindi na katulad ng sa akin. Mas madilim ito. At habang tinititigan ko ito, dahan-dahan itong naging itim. Ganap na itim. Walang puti. Walang pupil. Tanging kadiliman lang. At isang tinig ang narinig ko, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng aking isipan. Ang tinig ng aking refleksyon. Tinanggap mo na ako. Nanlamig ang buo kong katawan. Napaatras ako mula sa salamin. Sino ito? Ano ito? Ang refleksyon sa salamin ay tumawa. Isang tawang malamig at walang buhay. Katulad ng tawa ng bata sa ilalim ng papag ko. Ang alay. Sabi ng tinig sa isip ko. Hindi kailangang mamatay. Kailangan lang mapalitan. Napaluhod ako sa lupa, nanginginig. Hindi ako ang nailigtas. Hindi ako ang nakaligtas. Ang ritual. Nagtagumpay ito sa ibang paraan. Ang ina ay nawala pero ang kanyang supling, ang kanyang galit, ang kanyang esensya. Pumasok ito sa akin. Ako na ang bagong sisidlan. Tumayo ako, ang mga binti ko'y nanghihina. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay ko pa rin ito. Pero parang hindi na sa akin. May kakaibang lakas akong nararamdaman. Isang malamig na lakas. Tumingin ako sa paligid ng tahimik na baryo. Walang tao. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Nararamdaman ko sila. Ang mga anino. Ang mga takot. Ang mga multo ng nakaraan. At sa di kalayuan, malapit sa dalampasigan, may nakita akong isang maliit na altar na gawa sa mga bato. Sa ibabaw nito, may isang bagay na nakapatong. Ang patay na katawan ng pusa ni Aling Nena. Kasabay nito, narinig ko ang isang mahinang iyak. Iyak ng isang bata. Nanggagaling ito mula sa isa sa mga kubo. Isang iyak na puno ng gutom at
Pangungulila. Hindi na ako si Elmer. O baka naman, ako pa rin si Elmer, pero may kasama na ako sa loob. Isang kasamang uhaw. Isang kasamang naghahanap. Tumingin ulit ako sa basag na salamin. Ang refleksyon ko ay nakatitig pa rin sa akin, ang mga mata nito'y ganap ng itim. At sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Bagkus, naramdaman ko ang isang kakaibang connection. Ang tanong ay hindi na kung bakit walang refleksyon ang mga salamin. Ang tanong ngayon ay, sino na nga ba talaga ang nakatingin mula sa loob? At ano ang susunod niyang gagawin? Ang katahimikan ng baryo ay nabasag ng panibagong iyak ng bata. At sa pagkakataong ito, alam ko kung saan ito nanggagaling. At alam ko kung ano ang kailangan nitong gawin. Ang siklo ay hindi natapos. Nag-iba lang ito ng anyo. Kabanata 7, ang lalaking walang pangalan sa gitna ng alon at alikabok, uri ng kabanata. Bittersweet, pangunahing emosyon, ni Bunsu, Yeye, Edni, tinatayang haba, 2,800 salita. Ang unang liwanag ng umaga ay sumilip sa mga dahon ng nagkalat na abo at sunog na sanga. Ang amoy ng sinunog na dahon at natuyong dugo ay nanunuot pa rin sa hangin, isang tahimik na saksi sa lagim na naganap ilang oras lamang ang nakalipas. Sa gitna ng kagubatan, kung saan dating nakatayo ang altar na kawayan, wala nang natira kundi mga piraso ng sunog na kahoy at ang basag na agimat ni Mang Adong. Nagising ako. Hindi sa aking kubo. Hindi sa ilalim ng kapangyarihan ng kung anong nilalang ang sumanib sa akin. Nagising ako sa basang lupa, ang katawan ko'y puno ng galos at sugat, ang damit ko'y punit-punit. Ang huling alaala ko ay ang nakapangingilabot na pakiramdam ng pagkawala sa sarili, ang itim na mga mata sa salamin, ang tawag ng kadiliman. Pero ngayon, tahimik. Ang bigat sa dibdib ko ay wala na. Ang malamig na presensya ay naglaho na. Ako na ulit si Elmer. Ngunit, mahina. Sobrang hina. Pinilit kong umupo. Sa harap ko, ilang metro ang layo, nakita ko si Mang Adong. Nakaupo siya sa lupa, yakap-yakap ang isang maliit na bundle na nakabalot sa isang lumang banig. Mula sa loob ng banig, narinig ko ang isang mahinang iyak. Ang iyak ng sanggol. Buhay. Buhay ang sanggol. Wala na ang ina ng aswang. Ang kagubatan ay tahimik, maliban sa iyak ng sanggol. Ang pulang buwan ay napalitan na ng maputlang liwanag ng bukang liwayway. Lumapit si Mang Adong sa akin, dala-dala ang sanggol. Ang mukha niya ay pagod na pagod, may mga tuyong dugo pa rin sa gilid ng kanyang bibig, pero may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Salamat, iho, bulong niya, ang boses niya ay pagod pero may pasasalamat. Pumikit siya sandali. Nagawa mo. Anong nangyari, Mang Adong? Tanong ko, ang boses ko ay paos. Ang salamin. Ang boses. Umiling si Mang Adong. Isang huling pagsubok, Elmer. Ang sumpa ay kailangang may mapuntahan. Nang tanggihan mo ang alay na buhay ni Tonyo at pinili ang sarili mo, binuksan mo ang pinto para sa kanya. Pero hindi ka nagpatalo. Sa huling sandali, ang tunay mong kalooban. Ang pagnanais mong itama ang mali. Ang pagtanggap mo sa iyong kasalanan. Iyon ang nagpalaya sa iyo. At iyon din ang nagtapos sa kanya. Tumingin siya sa sanggol na hawak niya. Mahimbing na itong natutulog ngayon. Ang ina ay hindi naglaho lang. Siya ay nabago. Ang kanyang puot ay napalitan ng kapatawaran. O siguro kapayapaan. Ang ritual na dapat sana'y kukuha ng buhay ay nagbigay ng buhay. Hindi ko lubos maintindihan. Pero naramdaman ko ang isang kakaibang gaan, kahit na ang katawan ko ay puno ng sakit. Natapos na. Sa wakas, natapos na ang sumpa. Tinulungan ako ni Mang Adong na makatayo. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa baryo, dala-dala ang sanggol. Ngunit pagdating namin doon, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa amin. Ang baryo ay buhay na buhay. Ang mga tao ay nasa labas na, nag-aayos ng kanilang mga lambat,
nagwawalis ng bakuran, nag-uusap-usap. Si Aling Nena ay nagbubukas na ng kanyang tindahan. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada, kasama na si Tonyo, na tila walang maalala sa nangyari kagabi. Ang pusa ni Aling Nena ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng kanyang mesa. Para bang walang nangyaring kakaiba. Para bang isang ordinaryong umaga lang. Pero habang naglalakad kami ni Mang Adong, napansin kong walang tumitingin sa amin. Walang bumabati. Walang nagtatanong kung saan kami galing o kung ano ang nangyari. Para bang hindi nila kami nakikita. O mas tamang sabihin, para bang hindi nila ako nakikita. Lumapit kami sa kapitan ng baryo na nagkakape sa labas ng kanyang bahay. "Kapitan," bati ni Mang Adong. Tumingin ang kapitan kay Mang Adong, tapos sa sanggol na hawak niya. "Oh, Mang Adong. Kaninong anghel naman yan?" Ngunit ang tingin niya ay lumagpas lang sa akin, na para bang hangin lang ako. "May kailangan sana kaming itanong, kapitan," sabi ko. Tumingin ang kapitan sa direksyon ng boses ko, kumunot ang noo, tila nagtataka kung saan nanggagaling ang salita. Tumingin siya kay Mang Adong. "May kasama ka ba, Mang Adong?" Natigilan ako. Tumingin ako kay Mang Adong, nagtatanong ang mga mata. Si Mang Adong ay yumuko lang, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Wala ho, kapitan," sagot ni Mang Adong. "Ako lang ho. Napulot ko lang ho itong sanggol malapit sa ilog. Baka po may nakakaalam kung kanino ito." Hindi ako makapaniwala. Hindi ako nakikita ng kapitan. Sinubukan kong lumapit sa iba pang mga kakilala ko sa baryo. Ang mga dati kong kapitbahay, ang mga kalaro ko noong bata pa ako, ang mga kasama kong mangingisda. Lahat sila parang hindi ako kilala. Ang mga tingin nila ay lumalagpas lang sa akin. Walang ni isang bumanggit ng pangalan ko. Tumakbo ako papunta sa luma naming bahay, ang bahay na iniwan ng mga magulang ko. Bukas ang pinto. Pumasok ako. Ang mga lumang litrato namin ay nakasabit pa rin sa dingding. Ang litrato ko noong graduation. Ang litrato naming pamilya. Pero, ang mukha ko sa mga litratong iyon, blanko, malabo, para bang binura ng panahon. Walang bakas ng aking pagkatao. Pumunta ako sa opisina ng kapitan para tingnan ang listahan ng mga residente. Hinanap ko ang pangalan ko. Wala. Elmer. Walang Elmer sa listahan. Para bang hindi ako kailanman umiral sa baryong ito. Bumalik ako kay Mang Adong, ang puso ko'y puno ng pagkalito at sakit. Nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, karga-karga pa rin ang sanggol. "Mang Adong, anong nangyayari? Bakit? Bakit parang wala nang nakakakilala sa akin?" Tumingin sa akin si Mang Adong, ang mga mata niya'y puno ng awa. "Ang alay, Elmer. Hindi laging buhay ang hinihingi. Minsan, ang hinihingi ay ang iyong pagkatao. Ang iyong alaala." Huminga siya ng malalim. Para matapos ang sumpa, para mailigtas ang bata, at para mabigyan ng kapayapaan ang ina, may kailangang ibigay na kapalit. Isang bagay na kasing halaga ng buhay. At iyon ay ang iyong pag-iral. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ako, nabura. Nabura sa alaala ng lahat. Nabura sa kasaysayan ng lugar na ito. Pero, naaalala niyo pa po ako? Tanong ko halos pabulong. Tumango si Mang Adong. "Ako ang tagapag-alaga ng mga kwento, Elmer. Ako ang tagapag-inat ng mga alaala na ayaw nang maalala ng iba. Tungkulin kong hindi kalimutan." Pumasok siya sa loob ng kubo at kinuha ang isang makapal at lumang kwaderno. Ang takip nito ay gawa sa balat ng hayop at ang mga pahina ay naninilaw na. Binuklat niya ito. Nakasulat dito ang mga kwento ng baryo, mga lumang paniniwala, mga ritual at mga pangalan. Mga pangalan ng mga taong nakalimutan na. Sa isang pahina, nakasulat ang pamagat, mga alaala ng hindi kinilala.
Sa ilalim nito, nakita ko ang pangalan ko, Elmer, ang batang may bitbit na galit, ngunit mas piniling magsara ng siklo. Pero habang tinititigan namin ang pahina, ang tinta na bumubuo sa pangalan ko at sa deskripsyon ay dahan-dahang kumukupas. Para bang hinihigop ito ng papel. Unti-unti, nabubura ang aking pangalan, ang aking kwento, kahit sa loob ng kwaderno ni Mang Adong. Hindi. Bulong ko. Patawad, Elmer, sabi ni Mang Adong, may luha sa kanyang mga mata. Ito na siguro ang huling kapalit. Ang ganap na paglimot. Tumingin ako sa labas. Ang baryo ay nagpapatuloy sa kanyang buhay, na parang walang nangyari, na parang hindi ako kailanman naging bahagi nito. Ang kasalanan ko ay nabayaran na. Ang sumpa ay natapos na. Ang bata ay ligtas. Pero ang presyo ay ang aking pagkawala. Lumipas ang mga taon. Ang sanggol na napulot ni Mang Adong ay lumaki at naging isang magandang dalagita. Pinangalanan siyang Alona mula sa alon ng dagat kung saan siya tila nagmula. Si Mang Adong ang nagsilbing lolo niya, ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Tuwing Miyerkules ng gabi, kapag ang buwan ay sumisilip, madalas umupo si Alona sa isang malaking bato sa dalampasigan, doon mismo sa lugar kung saan ko unang nakita ang babaeng buntis. Nakatingin lang siya sa malawak na karagatan, tila may hinihintay o pinakikinggan. Walang nakakaalam kung bakit niya ito ginagawa, pero hinahayaan lang siya ni Mang Adong. Isang Miyerkules ng gabi, habang nakaupo si Alona sa bato, bumulong siya sa hangin, "Salamat sa iyo, kung sino ka man." Sa pagkakataong iyon, isang banayad na alon ang humampas sa paanan ng bato. At sa ibabaw ng tubig, sa kislap ng liwanag ng buwan, may naaninag siyang refleksyon. Ang refleksyon ng isang lalaki na nakatayo sa kanyang likuran, nakangiti ng malungkot. Mabilis siyang lumingon. Pero wala siyang nakita. Tanging ang madilim na dalampasigan lang at ang walang katapusang dagat. Ngunit sa puso ni Alona, naramdaman niya ang isang kakaibang init. Isang pasasalamat. Isang alaala na hindi niya maintindihan, pero alam niyang totoo. At sa malayong bahagi ng dalampasigan, sa gitna ng alon at alikabok, isang anino ang nakatayo, nakatingin sa dalagita. Isang lalaking walang pangalan, walang mukha sa alaala ng iba, ngunit ang puso'y puno ng isang mapait, ngunit matamis na sakripisyo. Ang lalaking nagbayad ng buong buhay niya para mailigtas ang isang bata. Ang lalaking, ako. Natapos na ang kwento ko. O siguro, dito na ito nagtatapos para sa inyo. Pero para sa akin, ang pagiging anino sa dalampasigang ito, ang pagiging tagapagbantay mula sa malayo. Ito na ang aking walang hanggang Miyerkules.